Ay, magandang gabi mga bossing. Ay, medyo maganda na, no? Paano? Nagano ako eh. To Fisherman's Friend, Mandarin and Ginger. Menthol flavor. O, sugar free pa ito. O, yan o. Kakabuti. O, tsaka yan nga, kalamansi pa rin. Tsaka, sabi nga Tia Deli, mumog ng asin mumog ng asin. Tubig na may asin. Oo. Malapit nang maging adobo itong ano ko eh. Lalamunan ko. Oy mga boss, mukhang nauungkat na naman to kung ano nga ba tong si Kibaliw na to. No? Mamaya magbibigay tayo reaction dito, no? Parati ko na sinasabi, Si General Torre po ito, ha? Oh. Ano lang to? 7 hours ago. At meron ko itong 63,719 views. Lang ako ng konti this has something to do with dati pa ninyong statement na lumulutang na naman sa social media na sabi nyo based on sa mga nangyayari sa mga testimonya din sa dito sa House Justice Committee, naniniwala kayo na yung mga sinabi ho ni former Senator Trillanes na mas malaki ang ibig sabihin ang impluwensya ni ni Pangulong Duterte compared kay Kibuloy na sinasabing mamay-ari ng mga aircraft or mga syempre in terms of yung mga yung mga eroplano na ginagamit talagang pag-aari din talaga ni dating Pangulong Duterte? Ang sinasabi ko lang po is that nang ako ay tayo ay nandun sa Davao at ini-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy, hindi ko nakita yung sinasabing napakarami niyang tagasunod. Dahil kung yung sinasabi niyang milyon ng kanyang tagasunod buong mundo. Si Kibuloy to si Kibuloy. Sa 16 days. Ni Kibuloy. Sana hindi nung 16 days na nandun tayo sa loob at hinahanap natin siya sa kanyang KOJC compound. Hindi sana ang nag-rally doon, wala na. 16 days nandun si General Torre, di ba? Hinahanap nga daw ito si Kibulog. Oo. Dapat nga sa totoo lang, General Torre, hindi dapat inabot na 16 days yan eh. Kung dating nagbigay ka ng ultimatum na pag di ka lumabas, Kibaliw ka, tsaka lang lumitaw yung gago eh. Isipin niyo mga friend. Nung nagsalita si General Torre, pag hindi ka lumitaw within 24 hours, ibabaligtad ko yung kingdom na yan. May 4,000 yung dala niyang tao eh. Lumitaw na yung gago. Nandun pala sa ilalim nga di ba palagi siya sabi? Lumitaw ka na gago, hindi nagbibiro yan, titirahin talaga yan, baka kung ano pa makita dyan sa kingdom na yan. Kaya lumitaw si Kibulog. Hindi nila makikita eh. Sa laki ba naman ng compound na yun? Pero nung sinabing General Torre, pag hindi ka lumitaw na, lahat yan papasukin namin. Lalilabas siya. Magkakaalaman dun eh. Tuloy natin kay General Torre. Tigil at dahil milyon nga ang kanyang tauhan, sabi niya. Pero wala tayong nakikitang ganun eh. So, hindi talaga ma-explain. Sabi nga nung dating tao niya si Arling Stone, wala pa yatang 8,000 miyembro nitong gago na to eh. Sa buong mundo Ito si General Torre na nagsasalita. Sa side ko, kung bakit ganun karami lang ang nakita kong tao doon, mga 1,000 lang yan eh. Tapos nung kanyang 39th anniversary, noong September 1, 2025. 39th anniversary daw nitong kingdom ni Kibulog 39th anniversary. Tignan nyo ang ilang tao lang pumunta ayon kay General Torre. Nandun si General Torre, di dapat sana parang kagaya ni Iglesia ni Cristo. Pag mayroong anibersaryo, maraming dumadating, di ba? Na mga miyembro. Eto, wala pa, tingnan nyo. Supposedly, milyon ang darating worldwide. At totoo nga, may mga nagsidatingan, may mga panakanakang dumating galing ibang bansa na mga pastor nila, mga ministro nila, at mga miyembro nila, at pati rin sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang total count nila nung gabi na yon ay 2,400. At ang iba doon, na-detect pa namin na mga hapot lang, na mga tao galing sa ibang kalapit na probinsya. At the 39th anniversary, 2004. Anniversary hakot pa yung iba. Sabi ng General Torre, dinamitan lang para magmukhang
followers nga raw ni Kibuloy. Binikisan lang nila para maging part ng kanilang selebrasyon. So, medyo questionable sa akin yung number ng tao. At kung kaya, yun nga, kung hindi galing sa mga miyembro ang mga ginamit ng pera para sa kanyang mga infrastruktura doon sa pagkalaki-laking supposedly biggest indoor arena sa buong mundo, eh, saan ang gagaling ang pera? Yun lang naman ang sinasabi ko. Okay, so bali ang feeling nyo, the bigger influence. Tangin na, biggest arena sa buong mundo yung pinatayo ni Duterte ron. Gamit ang pangalan ni Kibuloy. Ang budget yata ron, aabot yata ng 12 billion. Oh. Narinig ko yun Talaga is from the camp of si President Duterte, former President Duterte. At saka ang tingin nyo rin, hindi pag-aari ho ni Pastor Kibuloy yung mga aircraft, ito ay pag-aari talaga niya. Yun din kasi sinabi ni si former Senator Trillanes, pag-aari daw talaga ni former President Duterte. Ang sinasabi ko lang is baka walang kakayahan si Kibuloy na bilhin ang lahat ng mga yan. Kung ang basihan lang natin ay ang dami ng kanyang mga supporters. Kasi nakita nyo, hindi ganun karami nung you were talagang hinahabol nyo siya until the time he was arrested, di ba? Opo, hindi talaga ganun karami ang tao niya. Wala talaga, halos wala. Okay. Ang galing ng epektong ito sa paglaki. Halos wala, di ba? Talagang yung ano na yun, yung mga prayer mountain, kung ano-anong mountain dun. Tsaka paulit-ulit ako mga friend. Yung kingdom ni Kibulog, wala nga yata siyang kamag-anak dun Wala ba siyang kapatid? Wala ba siyang magulang? Dapat doon nakatira Dapat nakikita. Eto nanay ni Kibulog. Eto tatay, eto kapatid. Walang ganun Basta si Kibulog lang. At saka yun nga paulit-ulit. Sa kalibugan ni Kibulog. Ba't wala siya asawa? Simple lang naman ang hindi mo kailangan marami utak Wala asawa, wala anak. Sa tagal na niyang nakadikit kay Digong. Nagsimula si Kibulog. Ayon sa kwento niya, umakyat sa bundok yung gago, pagbaba, parang Moises, na nakausap niya raw yung Diyos. Siya raw ay na-point ng Diyos, nakausap. Parang Moises nga ang ginawang style ng gunggong. No? Pagbaba niya, nakausap doon. Ilang anak ng putang ng mga siraulo talaga yun. Ngayon, eto. Nagsimula siya sa kapiranggot ng membro. Hanggang sa Davao ka pa makapagpatayo ng ganyang klaseng tawag dito? Ganyang klaseng kagaguhan. Kingdom of Jesus Christ. The name above all name. Yun nasabi, di ba? Si Jesus Christ, hindi ba yan yung napako sa krus? Si Panginoong Jesucristo, ano sabi ni Duterte niya kay Jesucristo? Tangin na, ikaw Diyos, napako ka sa krus, tanginang yan. Kalukuhan, di ba? Minumura nga, tapos ngayon, imposible talaga. Yan pag nakita nyo talaga yung na yan, yung kingdom na yan, lintik yung mga bahay dyan. May nakapunta na ako taga rito dyan Kasi pag pumasok ka dyan, may bayad pa Magbabayad ka sa entrance fee para makapasyal ka doon sa loob ng kingdom na talagang malulula ka. Mga bulaklak lang, puta na mga galing pa na ibang bansa. Talagang napakaganda, paraiso. Paraiso talaga. Gate lang, milyon na. Meron pang Jose Maria College sa loob. Oo. Kita ninyo, nung nakakalupong si Gago, Antimano, ang ginawang si Digong ang ginawang administrador ng lahat ng ari-arian ng kingdom. Hindi naman niya kamag-anak si Kibulog di ba? Dapat ang mag-aama niya yung tatay niya o kagaya ni Manalo. Pag namatay si Manalo ulit ang i-appoint nila na susunod na Manalo. Di ba? Sa lahat ng rehilyon na parang nakabaliw sa tao, yan kikibulog ang katakatakayan.
Bakit? Kingdom of Jesus Christ. Tapos yung best friend mo, minumura si Jesus Christ. Lahat. Yung gulo nung apo ko, tinutuktok yung pinto. Panbihirang bayat pa. Pa 5 years old na kasi. Oh. Yun o mga friend. Imposible yung maging magkasama ang isang kampo ni Satanas at saka sinasabi niya na siya raw ay appointed sa ng Panginoon. Di ba? Ang dami naman tangang na tanga. Pero yun nga, sabi nga ni Arlen Stone, konti lang daw talaga yung miyembro niyan. Oh. Baka karamihan pa dyan, yung mga kasi nga sabi ni Las Cañas, di ba? At saka ni Mutabato, yung mga MPA na yan, mga rebel returnees na yan, nagsibaba na ng bundok, humalo na sa taga Davao, ginawa ni Duterte, binigyan ng trabaho, ghost employee sila, kasama ng mga pulis, na taga-katay, na mga gusto nilang makatay. Oh, di ba? Yun ang nangyari dyan Oh. Pero yun nga, parang si Vlogcaster Pera pala natin yan, sabi ni Vlogcaster. Yung mga ari-ari kay Buloy na yan. Ninakaw at nilagay dyan sa sinasabing mga kingdom na yan. Oh, ang problema nga mga friend, bakit na-freeze na raw yung asset ni Kibulog? Sabi nila, di ba, naka-freeze daw yung asset. Ba't hindi pa i-inventaryo yan? Talagang wala namang pera si Kibulog. Oh, walang pera Saan ba nang galing? Oh. Ang istorya ng buhay niya, wala silang Oh, tapos diyan nagtayo nga diyan ng kung ano-anong tinayo diyan, ginamit naman siya nitong si Halimaw. Sige, bahala sa'yo. Manloko ka naman loko diyan. Walang papalag diyan. Sige. Pinabayaan siya. Yun lang Katoliko, ginugulo ni Duterte. Pero yan si Kibulog, spiritual advisor. Oh. Di ba? Talagang ito, His Excellency, kung talagang gusto nitong administrasyon na to ng makabawi sa mga ninakaw nitong mga Duterte to. Alam naman nila kung yung ampulong 51 billion nasan na. Oh. Hindi, wala. Saan dinala? Oh. Ang tatapang pa, sila na yung nagnakaw ng panahon ng tatay niya. Sila pa yung matatapang. Oh, di ba? Dapat talagang itong administrasyon to, habang hawak ninyo ang bola, hawak ninyo ang batas, punta na ko tayo dito sa mangyari sa usap-usapan dito sa impeachment nato. Sigurado to, pagdating mo nito sa Senado, magkakalit to mga friend. Maniwala kayo. Saan ka naman nakakita? 16 ang abogadong gagamitin ni Sayad. Saan ka nakakita ng walang kasalanan na gagamit ng 16 na abogado? Aber? Tsaka yung sinasabing threat, nga paulit-ulit na ako, na they have to kill me first. Oh. Kaya hindi lang ako pwedeng patayin kasi unless they want to die. Gaano kagago yung ako parati ko sinasabi, di ba? Live yung utos ni Sara na patayin talaga si Bongbong. Kaya lumabas yung buka niya. Dati gumawa na siya ng depensa. Oo. Pero ang utos niya, patayin si Bongbong. Pero, sa tuktok niya, kasi nga, utak sila kriminal Pag namatay si Bongbong, ang pagbibintangan, Duterte. Sila ang suspect. Kaya itong Sayad, lumabas. Oh. Pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong, lahat. Oh, di ba? Kaya, pag si Bongbong napatay at si Sara ay buhay, huwag niyo ako sisihin Ang billing ko, pag ako namatay, di ba sabi niya, is revenge from the grave?
Talagang sira ulo. Kaya raw si Ninoy, hindi raw siya si Ninoy daw, hindi nagbilin. Gaano kagago po tayo na? Si Ninoy, maski na ano pa sabihin mo, hindi yan si Marcos nagpapatay dyan. Hindi si Marcos. Kasi nga, ayaw na nga pabalikin ni Marcos dito yan eh. Ba't pa papapatay naman? Katanga naman. Hindi ganun kagarap. Si Ninoy pumasok dito, kansilado na pasaporte, hindi na makabalik ng Pilipinas. Kaya nga ang gamit ni Ninoy Aquino, pagpasok ng Pilipinas, pasaporte, peke, Marcial Bonifacio. Hindi Ninoy Aquino. Ano ba? Parang alam na alam ni Sara na ang nagpapatay kay Ninoy Aquino, Marcos, kung di ba naman gago. At, eto pa mga boss kaya raw niya binilin, sa bunga niya ng galing meron daw nakarating sa kanya na informante na pinapapatay na siya ni Bongbong. Kaya naghabilin na siya na pag siya napatay, tingnan mo gaano kagago Ang ginawa ng National Bureau of Investigation, pinatawag siya. Gustong alamin ng NBI kung saan niya nakuha yung laman ng tuktok niyang siraulo na pinapapatay siya ni Bongbong Marcos. Kung sinong informer niya ang nagsabi sa kanya. Hindi siya pumunta. Siyempre ikaw, kagaya na to ni Claire, di ba? Parang may threat sa buhay niya. Pumunta siya sa NBI. Nag-report siya na may nagsasad sa buhay ko eh. Nagpa-blatter. Si Atty. Claire. Dahil parang hindi niya gusto isinabi nung isang si Zoraida. Si Zoraida yata, na ganito. Pinablatter niya. Dapat ganun ang ginawa niya ito si Sayad. Kung meron man, kung totoo yung laman ng tuktok niya, hindi gawa-gawa lang ng imahinasyon niya. Di ba? Dapat, tayo na vice president ka, tapos meron kang informer na pinapapatay ka ni Bongbong Marcos. May nagsabi sa'yo. Dapat punta ka, di ba? Saan ang galing yung balita? Yun ang gustong malaman ng NBI. Hindi naman pupunta yung bugak. Come to the point nga, sabi pa ng NBI. Una, may pupuntahan daw siya. Pangalawa, ganito. Kaya sinampa na yung kaso. Sinampa yung kaso sa Department of Justice na wala naman hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari doon sa kasong grave threat na sinampa. Ang nagsampa, National Bureau of Investigation. Tignan mo. Hanggang ngayon, ayan na, pumasok na sa impeachment. Buti magaling si NBI director ngayon. Imposible talaga eh. Ibig mo sabihin, Sayad, meron ka narinig na impormasyon na pinapapatay ka ni Bongbong Marcos. Ang galaw ng tuktok mo, kung may sira ka, ganun pinapapatay ako Naghanap na ng mamamatay tao yung gago at binilin niya raw. Pinapapatay ako ni Bongbong Meron akong impormasyon, pinapapatay ako. Yun ang sabi niya. Pinapapatay na ako ni Bongbong. Pag ako pinatay, patayin mo si ganito, no joke to no joke. And he said yes, sabi ng gago. Kaya, yun. Kaya, sabi niya, si Ninoy at saka ako, magkaiba kaming tao, sabi niya. Si Ninoy hindi nakaganti kasi hindi siya nagbilin. Ako, pag ako napatay, gaganti ako. Ganun kagunggong mag-isip yan. Yun lang pag-iisip na ganun, mga friend. Dapat hindi nagiging, saan nakakita ganyan katarantado? Siyempre, kung meron iba yun eh. May nakarating sa yung, di ba? Na impormasyon. Putangin na pala bodyguard niyan. 500. Ang putangin na. At hindi basta-basta bodyguard Pilim-pili ho yung nakapaikot dyan. Di ba nung minsan binabawasan yata ng bodyguard dyan? Ayaw. Binabawasan o pinapalitan yung ibang mga bantay niya. Pinapalitan. Ayaw niya.
Siya na lang daw ang babayad ng bodyguard ng gago. Ayaw niya yung, basta gusto niya, yung bodyguard niya, siya ang pupili. Ganong kalupit yan. Ganon mo talaga mag-isip ang mga kriminal. Takot na sa mismong anino nila. Mga nakapaikot sa kanilang tao. Tignan ninyo yan. Pag lumalabas yan, di ba? May mga video yan na kung saan pumupunta. Makikita ninyo yung mga naka dark glass. Talagang ganon. Mga nakapaikot sa kanya. Oh. Maski sila pulong, ganon din ang mga itsura ng mga nakapaikot sa kanila. Oh. Takot sa sarili nilang anino eh. Yan ho yung Duterte. Kaya yan, hanggang ngayon, impeachment ang pag-uusapan. At ayon doon sa mga magagaling niyang abogago, mananalo sila. Yan na lang ang dyan, mga friend. Kung papayag ang taong bayan, no? Taong bayan na, tayo na. Na ginagago lang kayo. Itong mga ayip na to. Antay mo tatalino ng mga niyan? Congressman. Tapos gagaguhin lang ng mga Senate of Judges na boboto, i-acquit yan. Putang ina. Di ba? Matindi dyan, yung survey niya, hanggang ngayon, pinakamataas pa rin. Tangina. Wala talaga. Hawak nila lahat eh. Pati survey. Tsaka yung Trillanes, paulit-ulit. 2016 pa, sampa ng kaso. Hanggang ngayon, wala pa. Sinasampa niyang kaso. Na-vindicated na ng AMLAC. Yung sinasabi niya mga bilyon-bilyon na mapasok. Nilabas na ng AMLAC. 6.7 billion ang naglabas-masok. May depensa pa rin. Yung mga abogago niya. Di ba? Utang na talaga yung abogado no? Sabi ko na nga maski na demonyo, ipagtatanggol niyan. Sigun sa bayad. Ano ba kung matalo? Diba? Sa tansya naman nila, hindi sila matatalo. Bakit? Yung mga judges, hawak nila di ba? Ganun ho yan. Kakatakot. Pero dapat, gumalaw na ang taong bayan. Kung si Erap napalayas ng taong bayan, presidente pa yun, ha? At ang dami yung nagsasabi ng mga magagaling, mga dean, mga profesor, lahat, na talagang itong impeachment case nito ni Sayad ay talagang napakalakas ng ebidensya. Para bang ebidensya na hawak ni Matibag laban kay Dipensor. Halos ganun kalakas. O baka mas malakas pa itong impeachment trial nito ni Sara Duterte. Mga friend. Pero balik tayo kay Kibuloy. Si anong Kibuloy na yan, wala ho talaga madadala yan. Walang madadala yan. Kaya siguro inaalagaan pa yan dyan. May private nurse pa si Gago. Baka tumilaok Pag si Kibuloy yun, tumilaok. Tapos na lahat. Mantakin mo yung puta na indoor arena po, pinakamalakas. Aanin yun? Anong gagawin dun, no? Tsaka talagang dapat itong administrasyon ni Bongbong, gumalaw ka habang nasa iyo ang bola. Yung salin niya magkakapatid na yan, tignan mo na yan, unexplained wealth, lahat yan Lahat yan mga Duterte, unexplained wealth. Sabi na nga ni Trillanes, puro unexplained wealth yan. Galing droga, galing pogo ang pera niyan. Ayaw niya pa rin imbestigahan. Antitigas pa ng panga. Pinagtatatakot pa, pati si NBI Director Melvin Matibag. Ang tawag ni Pulong dyan bagong aso raw yan matibay yan, matibag matibay yan Balita ako naka-bulletproof kapag nag-raid ka Tingnan ko lang
Pagka nakasalubong ka ng parehas mong naka-bulletproof, huwag kang iiyak ha. Huwag kang ano ha. Sabi niya, ganun yun, kung magsalita talaga. At maraming dapat alamin dyan na sinabi ni Senator Trillanes na yan, miyembro talaga ng triad. International triad. Ayaw gumalaw yung ano eh. Ayaw gumalaw tong gobyerno eh. Ang gusto makita lang ni Trillanes dyan, yung tato sa likod ni Pulong. Magkakaalaman na kung saan daw kung saan nakamiyembrong triad dyan. Kasi may code. Nung panahon na yan mga friend sabi ni Gordon, mabigat ika-akusasyon mo. Kasi si Gordon Blue Ribbon Committee ata may ebidensya ka ba? Sabi ni Gordon sa kanya, sa mga akusasyon mo. Ang ebidensya ko nasa likod nga niya eh. Ayaw niya. Bakit ayaw mo? Di ba ginagano yung Trillanes yan? Kung gusto mo, pasama ka lang dito sa kukunan lang ng picture yan. Kung wala, di wala naman. Si Trillanes lang ang susundin itong gobyerno na to, tapos na yung Duterte. Yung sinasabi ni Trillanes, yun na lang sundan ninyo eh. Hindi na kayo mahihirapan eh. Kasi kung dito to sinasabi ni Trillanes, kinasuhan na yan. Kinasuhan na ni Carpio, kinasuhan na ni Sara. Sino ba? Lahat na Sara. Kinasuhan na sana ni Pulong, kinasuhan na ni Baste. Mantakin mo lahat sabit. Pati si Anilet, pati yung Kitty, tumatanggap ikayan kay Michael, yung Uy, Samuel Uy yata, ganito ika tinatanggap niya, billion, every 6 months, walang kagatul-gatul yung sinasabi ni Trillanes eh. Ba't walang makapagsampa ng kaso? Bakit nga makakapagsampa sila ng kaso? Para makapagsampa sila ng kaso, kailangan maglabas sila ng ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Wala sila may lalabas eh. Dahil lumabas na yung, kung ano yung sinasabi ni Trillanes, kaya nga naging na-vindicated daw siya, lilabas itong AMLAC. Yung 6.7 billion, 88 million lang ang dineclare nito si Sayad na salin niya. Yan ba ang i-acquit niyo mga senador? Namaya kayo. Mga congressman. Dapat yung mga ganyang klaseng na yan, puta. Bukong-buko na yan mga pros eh. Yung mga Duterte, yung mga taong sa Kongreso maski sunugin mo, amoy Duterte. Yung mga tao sa Senado na maski sunugin mo, amoy Duterte pa rin. Yan ngayon. Kaya nga paulit-ulit ako. Pag itong si Sayad ay nakatakbo ng presidente, walang nangyari at na-acquit nga ito, milagro ni Satanas. Magkulab na po tayo. Kasi kung magsalita itong mga Duterte ngayon, puro Diyos, nagpapasa Diyos na namin, mga ganyan. Utangin na. Anong ibig niyo sabihin? Pag nakonbi kayo, kasalanan pa ng Diyos? Dahil pinagpapasa Diyos niyo na? Mga ulol. Pati Diyos sinasama niyo. Kung magsalita kayo, puro Diyos, puro Diyos. Yung nangyayari kay Duterte, sasabihin niyo, nagpapasa Diyos na namin. Putangin na, yung kasalanan pa ng Panginoon Diyos. Yung nangyayari kay Digong, mga ulol. Inumura nga niyan Diyos, Diyos kayo ng Diyos. Club na tayo. Ay nako, Pilipinas. His Excellency. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Chicks lang ang katapat ng pamamalat na yan, Kasani. Patay tayo dyan. Isang session lang ay gagaling ka na.
God bless your family. God bless ka lahat ni ikaw naman. Librado Ludovico, shout out ha. Medyo magaling na nga di ba? Good morning, Karox and all warriors. Basta ako, sa kabutihan, ang Diyos ay hindi natutulog. Mananaig lagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Sana nga, librado. JTV, shout out, tol. Good PM, tol. Sa init siguro yan, tol. Dito nga sa amin, super init. Sa dami ng nagamit na AC. Ng AC, ay takot ang Meralco. For sure, magkakaalaman pagdating na Senate. Silito mabait, shout out ha. Always watching, sabi niya. Salamat. Sa Senado, masaya yan. Hindi masaya, nakakabuisit yan, sigurado. Mantangin mo si Kimo, nakatoga. Tangin na. Tsaka si Lito Lapid. Tangin na yan. Ano ba naman kasi, baguhin nyo kasi ang putangin ng ano na yan. Bago ka maging senador, dapat, alam mo batas, ina nyo. Para mag-apply ka ng messenger, kailangan college level ka pa. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Mabuti na po at medyo maganda na ang pakiramdam ninyo ngayon. Sana po magtuloy-tuloy na ang paggaling ninyo. Medyo nga, David. Salamat sa concern sa mga friend ha. Salamat ha. Udelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Sadyang nakakalungkot pag yan ang nanaig. Pag yan ang nanaig, Lord, huwag pong hayaang manaig ang kasamaan. Yan po, Sir. Kitang-kita na po talaga ang mga ginagawa ng mga Dutertanin. Talagang may saltik na talaga. Punyetang Sarakim. Sarakim na yan. Lord, patawad po. Salamat, Sir Rox. Medyo okay na ang boses mo. Ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Michael Edwin Mike, shout out, my friend. Ha? Sana okay ka lang, friend, ha? David Alin Mendoza. Karox, dapat sa comedy bar siguro, magtatrabaho ito si Paulo Marcobeta. Siguradong patok ang mga sinasabi niya doon at di siya magmumukhang tanga gaya ng nangyayari sa Kongreso. Makapal talaga mukha eh, gagawin natin. Joe Film, shout out. Sana talagang maidiin ni Atty. Lord Nakapunan ng gusto si Siraulong Tinday na hindi na talaga ito makaporma pa. Sana hawakan ng Panginoon Diyos ang kamay at puso ng ating mga mambabatas na isulong nila kung ano ang tama alang-alang sa ikabubuti ng ating mahal na inang bayan. Pagpalain kayo ng puong may kapal Kasani Rox. Lauren Joe Films ha. Florentino Lagasca, shout out ha. I feel so sad. Bakit may mga lawyers pa na Duterte fanatics? Yun nga, sayang ang pinag-aralan nila. Nakakabuisit sila. Lalong-lalo na si Cayetano. I can't believe. Oh, magaling tatay niyan. Bigay yung nangyari sa mga anak mo. Sherry Jaser, shout out. Lord, sana po impis na si Inday Sayad alias Mary Grace Piatos Pusit. Have a great evening to all. Mary Grace Piatos na Mary Grace Piatos. Hanap kayo ng hanap. Andyan oh. Si Marian Rivera at saka si Shell Jokno. Recipient din yan eh ng mga confidential pa ni Sayad, di ba? Hindi lang naman si Mary Grace Piatos. Oh, si Marian Rivera, tanungin nyo. Ha? Chupisto Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga kawaryo. Sakto naman kuya. Nainom po ako ng kape sa binasa nyong ano kayang itsura ni Paulo Marcoleta tapos di ano pa para daw silang pinagbiyak na ebak. Muntik na po akong masamit sa kape ko. Subscriber natin yun eh. Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Gumaling na sana kayo. Magmumug lang po kayo ng maligam-gam na tubig na may asin. Okay po yan. And ingat po kayo palagi. God bless po. God bless, Delia. Elizabeth Iscare. Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christiansen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss. Happy friend Shelby. Sir Rox, ako po ang masasabi ko po dyan sa palarong pambansa na kwarta o kahon pagdating po sa Senado. Sir Rox. Magpapapiesta po ako
sa Barangay Tagay kapag ang mga chinatong po natin nagtumba ng baraha at pumatig po sa isulong po ang bitay. Labo yan, Tia Deli. Kasi naman po, Sir Rox, talagang pagkapal po ng pagmumuka at tibay po ng apog at sikmura ang namayani sa mga kakampuet ni Inday Sayad. Ano pa po bang iniintay ng taong bayan, Sir Rox? Dapat lang pong lahat sila palayasin na po dyan sa Senado at isama po sa Sicilia Electrica ng parusa dahil ipinamukbuka lang po nila lahat na kakampuet ni Sayad, na sila po puro mga lahi ni Satanas at puro po mga halang ang mga bituka at kaluluwa. Wala po tayong maaasahan sila'y ng liwanag kapag usapang Chinatong po ang mga kasangkot. At talaga naman pong kating-kati na po ang kuyukot ni Sayad na sumakamay na po mga Chinatong sa kanya pong trial sa impeachment. Alam na alam niya na siya ay ma-acquit dahil sa pareho po silang mga likaw ng bituka na puro mga masisiba sa kwarta at buhayang hagum. Pwede, leche. Ano po ang aasahan po natin? Kipanis na keso, bolang bato at puro ulo. Si Boy Lamon, si Boy Dila, si Jinggoy, Caldero, naku, Xerox. Yun alam ni Tia Deli lahat Kompleto po ang banda. Samahan pa ni Bibalina o esang ka pa. Presidente ng punong barangay si Cubeta, si Luga Lugarda. Iilan lang po ang matinong nandyan. Nakaupo, Xerox. Na-overpower po sila ng mga halimaw. Kaya sa abang-abang po talaga ang araw na paghukom kay Topak Sayad. Bitay po, Sila Electrica. O yung mga yung mga nagpapaggadaw po sa tag-init. Ang dapat na din pong mabitay. Nako, ewan ko sa inyo, na puro kayong mga pinutukan ng lintik, mga buwisit kayo. Dapat sa inyo, pagbuhol-buholin at dapat sama-sama na kayong mga sunugin. Puro kayo mga walang silbi, mga leche, mga inutil na bokol kinam. Wala, malungkot si Tia. Sa umpisa lang masaya si Tia Deli, bandang huli wala na. Galit na. Marilo Pabianak, shout out. Good noon po tayo sa mga warriors. Tila po ngayon pa lang nasa news yung matagal nyo na inuulit-ulit na yung mga kayamanan ni Kibbs ay hindi sa kanya. Yun, di ba? Napanood pala ng anak ko. Kundi kay Diggs. Samantala kayo po ay inuulit-ulit na hindi si Kibbs ang tunay na may-ari. Ginawa lang siyang taguan ng yaman ni Duterte. Simula nang maisiwalat ang lahat ng baho ni Sara, pero hindi po madali mai-acquit si Sara kasi sure maninindigan ng mga prosecutor para mapanagot si Sara. Isa pa po ang leadership sa Senado at may stand na magsisimula ng hearing forthwith. Palagay ko po mahihirapan silang i-dismiss yan. Nakataya ang kinabukasan ng bansa kapag nabulag-bulagan ang mga senador. Alam mo na, sa totoo lang, ngayon pa lang sinasabi ng kampo ni Sayad na bias na binayaran ang mga congressman kaya para ma-impeach si Sayad. Ganong kagaling ang mga putang inang yan sa Saywar. Kung ano yung ginagawa nila sa Senado, ipinapahid nila sa nangyayari sa Kongreso. Samantalang yung Senado, dating namumuwala na yung mga yan. Tangina. Kaya malamang talaga yan. Acquitted ng hype na yan. Sa totoo lang, Marilo Castro, sana mali tayo. 3J show ko. Hello, Sir Rox. Ihanda na ang wheelchair sa neck brace para kay Jason sa magsisimula na ang drama-drama. Yun nga, magpapa-hospital arrest na rin. O di ba ang tapang-tapang niya,
mangbas kay BBM. O bakit ngayon? Parang basang sisiw. Dapat tumawag siya kay Sara para tulungan siyang makalabas ng kulungan. Nandun na yung mga abogado ni Sara. Nandun na sila. 3J show ulit to. Ito pang isang makukulong si Mike Defensor. Sabi ni Matibag, nakasama siya sa mga kakasuhan. Dapat lang naman Aba, tatay, nanay, anak, makukulong. Mabigat yan. Kailangan talaga nila ng tulong ni Sara. Kaso anong paki ni Sara sa kanila? Meron siyang sariling problemang malaki. Ay nako, Xerox. Isa-isa nang natitiglo ang mga DDS na bara-bara kung mag-bash. Mga fake news peddler. One of these days, din Xerox, yung Burgess Iloy naman ang maaresto. Sobrang yabang din nun. Como nasa Dubai siya, kala niya untouchable na siya. Let's see. 3J show ulit to. Sabi ni Pulong Duterte, pag di daw pwede si Sara sa 2028, siya daw ang papalit. Walang problema. Karapatan niya yon. Gusto mong tumakbong presidente, go ahead. Kaso may chance ka ba? Hindi ko mo Duterte ka, panalo ka na agad. Saka tignan mo natin ang salin mo. Tiyak, makikita rin sa madlang people kung ilang bilyon meron ka sa bangko. Saka balak ka rin kasuhan ng NBI. Tignan natin kung tatakbo siya sa 2028. Basta isasabi ko, 3J Hope, my friend. Pag nakatakbo yung Duterte sa 2028, sa pagkapangulo, tapos ang bansang Pilipinas. 3J Hope ulit to. Xerox, yung malat mo, mawawala rin yan. Mga ilang araw pa. Yun nga, usually it takes a week bago gumaling. Basta tuloy mo lang ang pag-inom ng salabat. O kaya, ng lemon with honey. At higit sa lahat, ang makakapagpapagaling sa'yo agad, si Lord. Pray plagi, gumaling ka na. O, yun nga. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Long time no talk na tayo. Namimiss ko na ikaw, Pastor. Ang saya kaya namin mag-usap ni Pastor. Pastor! Kaso malat pa ako, Pastor. Hindi tayo makapag-usap na mahaba. Paggaling ko talaga, tatawagan kita pag hindi mo ako tinawagan. Eddie Luna. Hi, hello Karox. Magandang gabi ko sa dyan. Medyo malapit pa din, medyo malat pa din ang boses mo, pero may pinagbago naman kaysa nung isang araw. At tuloy-tuloy lang pagkikaling ng boses. Sabi mo nga magkakaalaman na kung sino ang mananaig sa pinaghirapan ng ating mahuhusay na kongresista. Talagang nakita na natin kung paano sila nag-iingat sa paghahanap ng maayos na paliwanag sa kanilang mga pagtatanong. Sabi mo, Karox, sinong mananaig? Kasamaan o kabutihan? Yan ang tanong mo na talagang nakakabahala. Kasi sa Senado, nalulukuban ng mga demonyo. Sayang ang matitino na senador. Nakakabahalang baka madamay kung hindi mag-majority. Tama at karapat dapat sayang, Karox, kung makawala sa parusa ang mga ang nagkasala sa mga Pilipino. Salamat sa iyo, Karox. Eddie Luna ulit to. Maraming magagaling na abogado ang nagpapatunay na makumbik si Sayad dahil nga may mga kakampi na demonyo sa Senado. Baka makawala si Sayad. Sayang ang ginamit na talino at galing ng ating mga congressman sa congresswoman. Sa inyo pong lahat sa Kongreso, saludo po ako sa inyo. Dahil ginawa naman ninyo ang lahat ng nararapat. Sobrang pag-iingat at malinis na pagtatanong. Salamat, Karo. Sana gumaling ka na at pahinga ka din pag di ka pa okay. Salamat sa concern nyo talaga, mga friend. Eddie Luna ulit to, Karox. Parang sa tingin ko sa pamilya na yan, parang hindi tinatabla ng kahihiyan. Paano pa kaya nakakatulog ng maayos ang mga peste na yan? God bless sa'yo, Karox. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit to, Karox. Madali lang yung malat mo. Baka may Chicago dyan. Sa Isabela, baka konting silip lang, okay na, boss mo.
Pag may Chicago dyan, pag bakasyon ko, silip tayo. Biro lang, baka lalong mawala boses natin. Kasi kung sa saging, kapakla, salamat Larox, ko talaga. Dolor Garcia, shout out. Emans Kalananak, shout out. Friend Jaime Bingson, shout out. Hanggang bukas mo muli, mission accomplished mga boss. Ha? Ay, buhay. Ilang araw lang. May 4, di ba? O magkakaalaman na talaga. Oo. Pero paulit-ulit mga friend, magulo yan. Putang na. Alangan naman tanggapin lang ng kongresong ginago lang sila ng putang na Senado. Inimpeach ng 100 mahigit tapos i-acquit lang na siyam na gago. Ina nyo. God bless mga friend.